minsan kaya Ayan mga Kalingap, si Kalingap Hana. Alright. Kamusta Kalingap Hana? Okay naman na ngayon, kuya. So far, ano naman, bumabalik na ulit sa dati. Bumabalik na sa dati. Bakit nagsan ba yung dati? I mean, kumbaga parang nagkaroon ulit ng lakas ng loob para mag-vlog at magpatuloy. Kasi ayun nga, madami tayong obligasyon as a charity vlogger. Wow. So ito, anong ginagawa mo noon o trabaho mo dati bago ka maging charity vlogger? Ano po ako, call center agent. Wow. Sa Makati. So bago po ako mapunta dito, call center tayo. Wow, dating call center. So ayos naman yung pamumuhay bilang call center? Oo kuya, okay naman yung lifestyle din namin noon bago kami pumunta dito. Okay na okay din naman po. Okay. Kung baga ayos naman ang pamumuhay. Ito, ano ang naghikayat sa'yo para maging charity vlogger? Actually, si Kuya Brooks. Pero kuya, nung hindi pa naman po talaga ako nagsistart, mga friends ko, may mga trip talaga kami na, kunyari magro-road trip kami, tapos mamibigay kami ng pagkain. Wow. Tapos pagka may mga nakikita kami sa 7-Eleven na mga nag-aabang, yan, binibigyan din namin ng pagkain. So, noon pa naman, nag-aano rin kami. Kumbaga ayun din yung mga gusto namin gawin. Tapos nung pumunta ako dito, which is yung birthday ni Kuya Brooks last year, October, nagpa-feeding program po kasi sila. So parang ako, yung feeling ko that time, parang ganun pala kasaya yung ginagawa niyo po. Kasi pag nasa camera, masaya po siyang panoorin, pero iba yung feeling pagka ikaw na mismo yung gumagawa. Yung nakikita mo yung ngiti ng mga bata at ng mga tao na tutulungan mo, iba. So parang medyo nagdalawang isip na ako noon. Hanggang nung pauwi na po ako, si Kuya Brooks yan, si Kalingap Dan, sinasabihan ako na pag-isipan ko daw. Wow. Syempre nasa isip ko, kung mapupunta rin po ako dito, mabubuo kami as a family. Yes. So ayan. Ito, medyo natong tanong na to. Kasi sa nangyari ba kay Kalingap Dan? Gaano ka naapektuhan sa nangyari kay kuya mo, kay Kalingap Dan? Ayun, syempre kuya, affected talaga tayo dahil unang-una sa lahat, alam ko naman yung totoo. Actually, alam ko naman na alam ng mga tao or member ng Kalingap yung totoo kasi tayong mga Kalingap alam natin yung kalakaran sa loob ng Kalingap eh. So, syempre masakit sa part na hindi kami nakakapagsalita. Di dahil sa tinatanggap lang namin yung sinasabi nila at ayun yung totoo, pero para protection din sa community and para hindi na po lumaki yung gulo. Pero nasasaktan ako syempre lalo na kay Kuya Brooks at kay Kalingap Dan kasi sa dami po nang nare-receive nilang bashing na sobrang below the belt na talaga, na hindi na po makatao. Yun, hindi tayo pwede magsalita kasi as a vlogger, lalo na charity vlogger tayo. Hindi tayo pwede magbitaw ng mga salita na ikakasakit na ng loob nila, no? Oo, at saka di mo sila pwedeng labanan. Hindi kasi porket alam mo yung totoo, kailangan magsasalita ka na lang. Kasi unang-una sa lahat, intindihin mo rin yung feelings nila na nasaktan sila. At kahit sabihin mo yung totoo o yung buong pangyayari, may possibility na hindi ka pa rin nila paniwalaan kasi yung galit nila yung nananaig. So masakit kuya kasi parang lahat ng ginawa nila na mabuti, parang binura ng mga tao dahil lang sa di pagkakaintindihan talaga. So, ayun po. That's okay. So, ito. Sa paanong paraan mo ipagtatanggol si Kalingap Dan? Dati kasi, kuya, nasa mindset ko kasi talaga, mabait lang po tayo sa mabait. So, para din may side ako ni Mama Gemma, may side din po ako ni Kuya Brooks, na kapag mali talaga or sumusobra, nagsasalita po talaga ako. Kaso lang this time kasi parang since mainit na din yung Kalingap at nahiya ako kay Kuya Rab na makikisali pa ako sa gulo, sa issue. At saka nakikita ko po kasi ngayon na medyo nag-iba nga po yung Kalingap. Kumbaga, di ko naman po nila lahat. Meron po kasing iba na yung mga reactors na pinagtutuunan talaga ng pansin yung issue. So, ang mangyayari po, magsalita ka man ng mabuti, parang ang labas kasi nun mali eh. Parang iba po yung dating sa kanila. So, yun nga, less talk, less mistake. Kumbaga, na okay na lang din siguro na hindi makisali sa lahat. Pero alam naman niya ni Kalingap Dan na nandito lang kami sa likod niya.
alam naman niya na yung Team Brooks nandito lang sa kanya. Yun. Alright. Ito, bilang charity vlogger, sino ba ang dapat tulungan? Ang taong nangangailangan o ang taong walang-wala sa buhay? Para sa akin, kuya, yung walang-wala. Kasi yung nangangailangan, kung may anong tawag doon, kumbaga nakikita mo naman sa kanila na kaya nila na magtrabaho pa, gumawa ng diskarte para sa buhay nila. Unlike sa mga talagang walang-wala, yung kumbaga nakikita siguro natin kayo sa bundok, na yung bahay, kahoy-kahoy, malayo sa syudad, di kayang mamalengke, yung mga ganun, walang source of income talaga. Yung mga walang choice na sa buhay, ayun po. Kasi, kumbaga malaking tulong sa kanila lahat kahit anong ibigay mo. Hindi mamimili. Yung kahit bigas lang o mga dilata lang, talagang masaya sila. Sobrang ma-appreciate po nila. Yes. Ito naman, one word para sa Kalingap and explain. One word para sa Kalingap? Matulungin. Matulungin, So, madami pong nakaka-misinterpret or di nakakaintindi sa layunin po ng Kalingap. Although sabi nga nila, pag nasa social media po tayo, normal naman talaga na may mga bashing, may mga negative comments. Pero ako, hindi po sa pagiging bias di dahil isa tayong matubang o isa tayong member ng Kalingap. Pero na-realize ko lang din po, madaming vloggers, madaming politiko na talagang wala namang nagagawa compare sa ginagawa ng Kalingap, lalong-lalo na po yung pabahay. So kahit sabihin po nating may sponsors ang Kalingap, may magbigay man po sa kanila, automatic naman po yung lahat na pupunta talaga sa tulong, hindi po sa pansarili. Wow. So ayan, ito naman. Anong masasabi mo kay Kalingap Dan? Si Kalingap Dan, kuya, actually nung napunta po siya dito sa Daet, sobrang laki po ng binagbago niya. Kasi syempre nung nasa Manila po siya, nandun si Mama, kumbaga parang nakadepende pa rin po kami lagi kay Mami. Pero nung napunta po siya sa Daet, di ko po ini-expect na lahat ng mga nagawa niyang tulong at ginagawa niya until now, ganun din pala siya. Kumbaga yung side po niya na yun, hindi talaga namin totally nakikita. Kasi sa bahay ko, broken family kami. So, para may sarili kaming mundo ni Kalingap Dan. Lagi siyang nasa friends niya, ako ganun din. So, mas naging close kami dito. So, parang mas nakilala ko yung mabuting side niya. Na hindi yung mapang-asar lang na anak o kapatid. So, nakaka-touch ko yan, nakaka-proud syempre. Kasi sa dami ng natulungan niya, lalo na yung mga pabahay niya. Kasi pag nagpabahay ka, kuya, hindi lang buong buhay na nung tao yung binago mo. Hindi lang yung isang beses o pang mabilisan, mahabang buhay na. So, yes, lifetime ba, ano? Alright. So, ito naman, anong masasabi mo kay Kalingap Rob? Kay Kalingap Rob, sobrang proud po kay Kalingap Rob. Unang-una kung paano niya i-manage yung ginagawa niya sa araw-araw. Family, yung oras sa family, oras sa pag-charity. Kasi araw-araw po siya nag-vlog. Araw-araw siya naglalabas ng pera, bumabiyahe, nagsasacrifice sa lahat ng bagay dahil syempre ang hirap ng ginagawa natin. Yes. Lalo na sa mga charity vlogging. So sobrang proud po tayo kay Kalingap Rob kasi napakahirap bumuo ng ganitong klaseng foundation na sinundan ng madaming tao gaya natin na sumusunod po sa yapak nila. So hindi ko ma-imagine yung sarili ko na kaya pong gawin yung ganito kalaki na foundation o community. Yan. Ito, para kanino lahat ng ginagawa mo? Una, kuya, nung bago lang ako dito, para sa family ko din. Pero ngayon, kuya, talagang top 1 para sa mga taong tinutulungan po natin. Kasi na-realize ko, pag naging charity vlogger ka pala, hindi ka pwede maging selfish. Kumbaga, pag napagod ka o nawalan ka ng source of income, hindi ka pwedeng tumigil dahil lang sa pansarili mo. Kasi madami pong umaasa sa'yo Kumbaga parang isa na sila sa nagiging lakas ng loob mo na hindi ako pwedeng huminto. Kasi paano po sila? Kung ako nahihirapan, syempre what more pa po yung mga taong tinutulungan natin. So ayun, para po sa mga talagang beneficiaries, kuya. Yun. So ito na, last message. Last message mo sa mga taong sumusuporta sa iyo. Ayun, syempre sa lahat po na nandyan pa din until now, para po sa akin at sa Team Brooks kay Kalingap Dan, thank you so much po kasi nakikita niyo po talaga yung intention namin sa pagiging Kalingap at yung tiwala niyo po at yung suporta niyo po hindi pa rin nagbabago. So thank you so much kasi po isa po kayo sa mga naging way
para lumakas yung loob ko pa at magpatuloy po sa ginagawa ko ngayon. So, thank you so much po. Yun, thank you, Hana. Thank you, Kuya. Napakalalim ng mga... Supportahan po natin Kalingap, Hana. Bye-bye. Thank you, Kuya.